Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August 2026 Manifestation Reading. Aalamin po natin ang inyong kapalaran pagdating sa mga minamanifest mo at kung ano yung dapat mong asahan. Okay? But first, mga Gemini, ihanda mo na ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan niyo po yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Your cards for your manifestations. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, nagla-like, nagsha-share, nagko-comment. Naku, malaking tulong po yan para po sa ating reading this time. Thank you po sa inyong suporta, pagmamahal, love, sa inyo pong walang sawang panonood sa bawat reading natin. Thank you po. So please tulungan niyo po ako. Do not skip your ads. Malaking tulong po talaga siya. Thank you po. So, at the background of your reading, meron kang the Judgment card. Okay? Ngayon, Gemini, ramdam ko na ikaw ay nag-manifest na sana gumaan na yung buhay mo. Na sana ipakita na sa'yo yung tamang direksyon, yung sagot, no? Parang humihiling ka rin ng katotohanan na sana, Lord, makita ko yung truth. Sana, Lord, mahanap ko yung tamang direksyon, yung tamang gagawin. Sana hindi ako mapahamak. Sana maging productive, maayos, maganda yung resulta, no? And marami sa inyo napakataas ngayon ng pananalig sa Diyos na parang, God, alam mo, ikaw na bahala dito. Gagawin ko lang yung makakaya ko pero gabayan mo ko. No? So, yung matibay mong trust kay God, malaking tulong yan ha. Para lalo kang tumibay, lumakas, at dumiretso doon sa isang bagay na alam mong dapat mong gawin ngayon. So, magandang bagay ito na patuloy mong i-manifest na dalhin ka sa tamang sagot, tamang direksyon, at katapusan ng isang problema. Because malapit mo nang makuha yung sagot sa isang bagay at mapapanatag ka na din. Congratulations. Okay? In your core energy, meron po kayong the Five of Wands. Very, very, very nice. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, bakit ka daw nagpapasindak sa mga tao sa paligid mo? Kapag inaaway ka or meron kang katapat, meron kang kasabayan, meron kang talagang kakompetensya, yan. Kailangan ipakita mo rin na kaya mo. Ipakita mo rin na meron kang lakas ng loob, may power ka, meron ka ring ability na makipagsabayan sa kanila. No? Kailangan hindi mo gamitin yung pakikipagsabayan para i-compare ang sarili mo sa kanila. Lalo ka lang ma-frustrate, lalo ka lang mapipikon or maiirita kung ibabase mo sa ginagawa ng iba yung kilos mo ngayon. Okay? Yung chapter 25 ng katabi mong yan ay ibang-iba sa chapter 2 mo. 'Di ba? Malayo na siya eh. Ikaw, chapter 2 ko pa lang. Pero hindi ibig sabihin nun na super galing niya, ikaw hindi. No. Hindi ganun yon. Magkaiba ang ruta ninyo. 'Di ba? Magkaiba ang pacing or hakbang ninyo. Kaya tama na yung pagka-compare. Panahon to para mag-focus ka sa iyong galing, mag-focus ka sa iyong sarili, at makita mo na parang, yes, God, I'm willing to accept yung ruta ko. Kung ito yung direction ko, go push. Kung ganito ako kabagal, go push. Ang mahalaga, bumibira ka, lumalaban ka para sa bagay na maaari mong makuha this time. Sinasabi dyan na answer the call, answer the call. Ibig sabihin, sundin mo ang calling mo. Kung ano yung nakatadhana mong gawin, gawin mo, ipaglaban mo. Okay? Five of Wands, the Three of Swords. Masyado nang masakit, masyado nang mahirap, nakapagod. Kaya nga, pinagpapasa Diyos mo na lang. Sabi mo, God, ikaw na bahala. Pagod na ako kakalaban. Pagod na ako kakatapat, kakakompetensya. Pagod na ako makipagsabayan. Pagod na akong makisama. Pagod na akong tumapat.
Pero sabi dito, hindi mo kailangang mag-give up now eh. World card. Sabi dyan, malapit nang makompleto. Malapit nang matapos kung ano man yung kinakaharap mo. So, patuloy kang manalig. Patuloy kang maniwala na God will give you what you deserve. The completion, the success, the acknowledgement, the tagumpay na kinakailangan mo makuha sa bagay na ito. So, huwag kang panghinaan ng loob. Kumapit ka pa, kaya mo yan. Okay? So, mga mahal kong Gemini, ano ba yung minamanifest mo? I-comment mo yan. Naku, ito na yung pinaka-best time para mag-manifest tayo ng ating mga gustong makuha. So, write it down. It will happen to you. Okay? In the area of what you need to stop blocking you, ano po yung humaharang sa inyo, meron kang the King of Cups. Sabi dito, parang bagang ang problema mo ngayon, emosyon mo. No? Minsan, pinapangunahan ka ng galit, ng takot, ng taranta, ng pagkapikon, bigla-bigla ka na lang mag-quit or sisigaw, o makakapag-decide ng mga bagay na hindi mo naman minimin. 'Di ba? So panahon to for you, Gemini, to really calm down. Huwag mong hayaang yung emosyon mo ang makasira sa'yo. Yan ang problema mo this month. Pagdating sa manifestation mo, malapit ka na, pwede mo nang maabot, pero kung bigla kang sisigaw, magagalit, baka mapornada or masira, di ba? So, kalamayan ng emosyon. Kung may kipag-usap ka sa isang tao or meron kang nilalakad, kailangan hindi ikaw yung madaling magdamdam or madaling mag-react. Kailangan utak ang pairalin, hindi emosyon. Okay? King of Cups, the Queen of Wands. Kailangan daw, i-enjoy mo na lamang yung nangyayari. Kailangan you see the positive things out of everything. Diba? Kaya kung puro ka reklamo, puro ka puna, puro ka inis, galit, taranta, or pagka-irita, naku, walang mangyayari. Kailangan you enjoy at malinaw sa isip mo kung ano yung purpose ng ginagawa mo ngayon. Pag alam mong mahalaga yung papeles na yan, kahit pabalik-balik ka na doon, tsatsagain mo, magpapasensya ka. Halimbawa, merong audition, gusto mo maging singer, pangarap na pangarap mo, malinaw sa'yo, at talagang gusto mo maging singer, ang haba-haba ng pila. 3 beses na kaming pinabalik for audition 1, audition 2, audition 3. Sabi mo, matatapos pa ba to? Nakakapagod na. Hindi pa ako nakarating doon sa talagang show. Pero sabi mo, hindi. Pangarap ko to, gusto ko to eh. Hindi ko to titigilan, hindi ko to uurungan. Ganon dapat. So kapag clear sa yung intention, kakalma ka lang, and then you will push through with your best ability para makuha mo yung gusto mo. So kalma, manalig, mag-enjoy, wag damdamin, tignan mo kung gaano yan ka-importante para hindi mo bitawan. Okay, importante yan for you. Isa-isip mo yan ngayon. So, mga Gemini, ano po yung lucky number ninyo? Comment down below. Lalagyan natin yan ng manifestation dusts para po maging super lucky number mo this month. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Swords. Sabi dito, minsan Gemini, kulang ka sa pahinga. Kulang ka sa recharge, kulang ka sa tulog, no? Baka maaring sobrang overworked ka, pinapayuhan ka dito na minsan magnakaw ka naman ng tulog. Halimbawa sa opisina, kung pwede man lang umidlip, no, gawin mo. Kung hindi naman masama at kung hindi naman makakasira sa iyong trabaho, mag-idlip ka naman dyan. Meron nga iba, natutulog sa biyahe, no? Napakasipag talaga ng maraming tao. Pero kung talagang need na magpahinga, ibigay mo yan sa iyong sarili. Especially this month. Bakit? Because kapag payapa ang katawan, payapa ang energy mo. Pag payapa ang energy mo, mas madaling masungkit yung manifestation. Okay? Pinapayuhan ka rin dito na kung ano man yung mga bagay na wala na sa kamay mo. Example, nagpasa ka ng papeles. Tapos kada araw, iniisip mo na, sana pumasa na. Tatawagan ko na ba? Kakausapin ko na ba? Pupuntahan ko na ba? Nararatel ka.
Wala na sa kamay mo yung isang bagay, hayaan mong si God ang magbigay sa iyo ng good news. Huwag mong puwersahin, huwag mong pilitin. Let it happen. Okay? Enough of the control, Gemini. But at the same time, dapat alam mo kung ano yung mga bagay na pinaglalaban mo. Pero kapag wala na sa kamay mo, ang gagawin mo lang maghintay, 'di ba? Maghintay sa resulta, maghintay sa outcome, maghintay sa magandang balita. 'Yun ang kailangan mong pamayanihin ngayon, yung tiwala na okay ang lahat. Four of Swords, the Knight of Pentacles. Parehong Knight of Pentacles ito, pinapayuhan ka talaga na gradually you are moving forward. Okay? Gradually yan. Sinasabi dyan na hindi mo naman kailangan magmadali kasi umaandar naman yung plano. Kaya meron ka talagang time to rest, relax, maging panatag, maging tahimik, maging um, rejuvenated tungkol sa mga ginagawa mo. Narinig ko dito masyadong pressure ang binibigay mo sa iyong sarili. Siguro nga dahil pagod ka na, marami ka pang kailangang patunayan sa iba, kaya nagmamadali ka, kaya nag-rush ka. Pero nangyayari dyan, doon ka napapagod, nababurnout, nahihirapan. Kaya sabi dito ng yung spirit guides, do not give yourself too much pressure. Kaya ka nalulungkot, minsan disappointed ka dahil parang bakit mabagal, bakit mahirap. Pero sabi dito, relax ka lang. Aandar naman yan. Ang kailangan dito gumagalaw ka, hindi ka pabaya, di ba? Ang gradual pace niya ay okay para sa'yo. Okay? So, relax, relax, relax. In the area of what you need to focus on, meron kang the Knight of Pentacles din. Sabi dito, mag-focus ka lamang sa plano mo. Kung ano yung step by step, okay lang yan. Daanan mo, walang problema dyan. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Ang pangit yung, alam mo na yung gagawin mo, nakaplano na, pero walang andar. Yun ang masama. Yun ang pangit, diba? Pero at least ikaw, meron kang ginagawa, nag-e-effort ka para sungkitin yung ibibigay talaga sa'yo. Para maabot yung bagong buhay, yung maunlad na buhay na gusto mo. So talagang eyes on the prize tayo, dahan-dahan lang, walang pressure, aandar tayo. Okay? Importante yan. Clarify natin. The Knight of Pentacles being clarified by... Oops, tumalon, madami. Kamusta ka, Gemini? How are you today? Kamusta ang buhay-buhay? Knight of Pentacles. Oops, yun, tumilapon the Justice card. Yan. Sabi dyan, dahan-dahan lang tayo sa ating proseso. Dahil ang Justice card ay action and consequences. Ibig sabihin, bawat hakbang natin, meron yan kaakibat na resulta or consequences na maaaring pabor sa atin or hindi. Kaya pinapayuhan ka talaga to slow down, dahan-dahan lang para makita mo yung tamang hakbang, tamang proseso na papabor sa'yo. Halimbawa, ikaw ay mag-a-apply ng papeles para sa isang agency. Aba, nagmagaling ka kaagad, kinuha mo agad yung mga 10 dokumento, pumunta ka doon, pinasa mo. Pero sabi nung babae doon sa reception, ay mali po itong papeles nyo, lahat po ito hindi namin kailangan. Ito po ang kailangan. Pinakita niya sa iyo yung 15 na documents na kailangan. Ikaw naman, ha? Babalik pa ako? So dahil hindi mo muna tinignan yung katotohanan or bawat hakbang, ayan, babalik ka na naman. 'Di ba? So kailangan ngayon step by step, dahan-dahan, para tama ang gagawin. Para makatipid ka sa oras, sa pagod, sa effort. Okay? At the bottom, the Queen of Pentacles. Alam naman ni Universe kung ano tong pinupuno mo. Para sa pera, para sa future, para sa investment, or para sa retirement pwede din. You want to be financially secured. Gusto mong magkaroon ng kaginhawaan at security pagdating sa pera. Kaya itong bawat hakbang mo, tiyakin na tama, mag-research, magkalkal, pagmuni-munihan, magtanong-tanong para kada hakbang mo tama ang gagawin mo. Okay? Importante yung knowledge. Maalam ka ngayon para alam mo yung gagawin mo. Okay?
In the area of your what's coming in, meron kang the Seven of Cups. Kung confused ka dito sa ating opening, sa ating core energy, sinasabi dito na parang liliwanag this time ang isip mo tungkol sa mga bagay na nakakalito. No? Meron kang mga bagay na parang ano bang gagawin ko dito? Ano bang dapat kong unahin? Hindi ko na alam, hindi ko na alam. Biglang boom. Liliwanag ang isip mo this month about something. Merong mensaheng darating, whether through text, email, chat, or sa mga moments sa tahimik ka, bigla kang aha, bigla kang naliwanagan tungkol sa isang bagay. That is Archangel Michael telling you na parang, huy, gising anak, meron akong mensahe para sa'yo. At naliwanagan ka na parang, ito na yung gagawin ko. Ito na yung pipiliin ko. And the confusion will end. You will choose one thing na alam mong malinaw na ngayon na kailangan mo yakapin. Okay? Very, very clear. And I'm very, clear. Ace of Swords. Talagang malinaw, dedire-diretso ka na with the knowledge that you know, at aabante ka. Ilagay natin, I'm feeling that those cards are essential this time. You also have the Ten of Pentacles. Ngayon, kung ano yung pipiliin mo na yan, yung pagkalinaw na yan, iyaan na magpapagalaw ng buhay mo ngayon. You are moving forward, you are studying it, pag-aaralan mo, at sabi mo, sige, parang promising to. Alam ko na yung pipiliin ko, alam ko na yung gagawin ko. Malinaw ang landas patungo sa isang permanente, pangmatagalan, at stable na pagkakakitaan moving forward. Congratulations. Yung direction mo lumilinaw ngayon patungo sa iyong kasaganahan at kayamanan. Congrats, congrats, congrats. At the bottom, the Four of Swords. Mapapanatag ka na. Kung dati puro, ano ba to? Ito ba dapat? Yun ba dapat? Baka naman ito ang kailangan ko? Baka yun? Four of Swords is telling me na talagang you will feel at peace. You will feel relaxed. You will feel comfortable. Dahil parang feeling mo, I'm doing it right. I'm doing it correct. Wala na akong dapat ipag-alala dahil umaayon sa akin yung nangyayari. No? Napakaganda ng darating sa inyo this week or this month. Congratulations. I-claim mo na yan ha, para sa iyo yan. In the area of your divine messages, you have the Six of Swords. Narinig mo ba kanina yung parang tricycle na dumaan sa atin? I feel like symbolismo yon. Parang sinasabihan ka na, larga na, sulong na, andar na, move forward na tayo. Tinatawag ka ngayon talaga na magkaroon ng paggalaw, magkaroon ng pag-abante, no? At huwag kang matakot na suungin yung mga landas na alam mong karapat-dapat mong gawin ngayon. Marami kasi sa inyo na takot sa pagbabago, takot umabante, either baka iwanan yung mga dapat iwanan or mapalayo sa mga taong minamahal or takot ka lang na umalis sa yung comfort zone. Pero in reality, kung lalaksan mo ang loob mo, kaya mo eh. Kaya mong sumulong para sa mga bagay na nakatadhana para sa'yo. At the bottom, to clarify, the Emperor card, sabi niya magpakatapang ka, kayang-kaya mong gumalaw, kayang-kaya mo umabante, huwag matatakot. And the Six of Swords, wow, 6 and 6 here, huwag mong katakutan. Ang 6-6 po ay angel number of reflection. Magbalik tanaw ka sa nakaraan para makita mo kung gaano na ba kalayo ang aking nilalakad, ang aking journey, at ano pa yung dapat kong makuha or dapat kong ma-improve. Yan ang magpapalakas ng loob mo na, ay, marami pa akong pwedeng abutin pero malayo na yung naaabot ko kaya gagalingan ko pa. So dahil na-evaluate mo yung buhay mo, susulong ka na mas mabilis ngayon dahil nagkaroon ka ng fire within you, ng kumpiyansa na aabutin ko pa yun dahil malayo na yung narating ko. Parang ganon, no? So congrats, congrats. Continue working hard. You're gonna get there. Okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Forest, muddled, unclear thinking. Sabi ko nga kanina, malabo ang isip, gulong-gulo, hindi alam ang gagawin. Pero, you have the angel here, spiritual guidance, protection from harm. Yung angel guide mo, Archangel Michael, is here, giving you the protection, assurance, blessedness, at pagmamahal. So mamaya magtirik ka ng kandila para pasalamatan po ang inyong angel guide.
Okay? You also have flute, disappointment in a friend or a lover. Meron daw po kayong kaibigan or karelasyon na medyo talagang dismayado ka sa kanya. Meron siyang ginawa na hindi mo nagustuhan, kaya either let it cool off, magpahinga muna para hindi makagawa ng unnecessary conflict at ipagpasa Diyos mo yung mga mangyayari. Okay? You also have pig, beware of greed. Mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman, ganid, yung bang kubra lang ng kubra at walang balak ibalik yung same energy sa'yo. So, iwasan mo na yung mga taong yan. Wala silang magandang maitudulot para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the page of swords. Naku, 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 naku. Bantayan ang cellphone. Nandyan ang email, chat, or good news na dapat mong malaman ngayon. I-full charge lagi. Kailangan nakadikit sa wifi or meron ka laging data para pag dumating yung impormasyon na magpapagising sa'yo na parang, uy, ito na yung hinihintay ko, tumawag din. Uy, nakipag-usap din, nakipag-communicate din. Hindi sobrang saya mo na dahil dumating na, parang ganun. The page of swords, you have the Knight of Wands. Yes, both cards are really telling me good news. May darating po sa inyong magandang balita tungkol sa isang bagay, kaya sobrang saya mo na parang, wow God, thank you, dumating din. Tinataas mo yung papuri sa Kanya na parang, Lord, thank you for giving me what I want, for giving me what I prayed for giving me the renewed life. So, congrats, congrats, congrats. At the bottom, the Empress card. Nagbunga na daw. Yun ang narinig ko. Tatawagan ka dahil nagbunga, naging okay yung tinrabaho mo, pabor sa'yo ang outcome. Palakpakan mo na. A very, very big blessing ito para kay Gemini. In your near future, meron kang the Magician card. Manifestation card ito, Gemini. Ibig sabihin, kung ano man tong minamanifest mo, it will come to you in your reality. Near future lang to, malapit lang to, no? Bibigyan kita ng mga 6 months after watching this video, isang minanifest ang matutupad para sa'yo. Narinig ko dyan na kapag naramdaman mo na, nakuha mo na yung sign, na nakikita mo na yung mga signs na hiniling mo, those are the clear manifestation na malapit ka na sa gusto mong mangyari. Congrats ha! Sabi dyan, kapag dumating, wag matakot. You have the enough tools and you have the enough experience para pangalagaan yung hinihiling mong bagay sa mundo. Okay? Magician, Ace of Cups. Yes, papasukin sa iyong puso. Alam ko kung gaano kahalaga yan sa iyo, kaya sulitin, alagaan, ingatan. Halimbawa, yun nga, yung balak mag-audition, biglang natanggap, pasok ka na daw sa top 10 na halimbawa sa isang singing competition, ikaw takot ka, sayo mo, ay, kaya ko ba talaga? Ayan na, reality na mangyayari na pero nakakatakot. Kalamayin mo yung emosyon. Sabi ko nga dito, kailangan you are thinking and utak ang pinapairal, yakapin mo lang and you will see na tutuparin niya ng pangarap mo. At the bottom, the 10 of Cups. Really, fortune after difficulty. Isang pagtupad sa isang hiling, kaya sobrang saya mo at ng pamilya mo. Congrats po. Ang missing puzzle piece, ang kulang na kulang kay Gemini para maabot ang pangarap, the 10 of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, minsan merong kang talo mentality. Yung kapag natalo ka na or nabokya ka or nasaktan ka, masyado mong dinadamdam, masyado kang parang pa-victim sa isang sulok, umiiyak na lang or super lungkot mo. Pero sabi dito, palagi mong isipin, kaya kong bumangon, kaya kong bumawi. Huwag kang papayag na nandiyan ka lang sa baba. Okay? Rise up, rise up. Babangon every single day. Mananalig, aasa, magtitiwala na maabot ko rin yung manifestation ko. Okay? 10 of Swords, the 8 of Swords. Feeling mo stuck ka na dyan. Feeling mo wala kang magawa. Feeling mo hindi mo kaya. Minamaliit mo sarili mo. So baguhin mo yan, Gemini, para maabot yung dream, maabot yung pagbabagong buhay, at marinig mo yung mensahe sa'yo ni Archangel Michael na kaya mo, magagawa mo, maabot mo. Okay?
At the bottom, the Nine of Pentacles. Para hindi mo maramdaman na stuck ka at talaga namang sawing palad ka dyan, namnamin mo yung mga nasa paligid mo. Tumingin ka ngayon sa paligid mo. Ano yung meron ka na dapat mong ipagpasalamat? Yan yung susi para ma-appreciate mo yung life mo at sabihin mo sa iyong sarili na, ay, tinutupad ni God yung mga dreams ko dati. So alam kong tutulungan niya ako ngayon. So hanapin mo yung mga pruweba sa iyong paligid na maaring magbago pa yung buhay mo dahil binibigay naman sa paligid mo yung gusto mo, di ba? So tama na yung pagkalungkot dyan, pagumukmok, bangon, laban, suong. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, Gemini, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo yung one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have King of Pentacles, the Eight of Swords, and the King of Wands. Beautiful. Ooh. At the bottom of your deck, meron kang the Devil card. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, Gemini, panahon na para kumawala ka sa maling paniniwala or panliliit mo sa iyong sarili. Lagi mo iniisip kasi na dito lang ako eh. Hanggang dito lang ako sa kakarampot na to. Kaya parang nahihirapan kang abutin yung gusto mo mangyari. Eh ang ganda-ganda, di ba? Gustong gusto mo yan. Kulang ka lang sa tapang ngayon. Sabi dito, laksan mo ang loob mo. Huwag ka nang papapigil pa or makikinig pa sa opinion ng iba. Do the thing na alam mong para sa'yo. Panahon to para maging independent, palaban, masipag ka at ready ka to move the needle. Ano ibig sabihin nun? Ready ka talaga na gawin yung imposible or yung risky or yung bago sa'yo para makawala ka sa maliit mong ginagalawan at makuha mo talaga yung plano mo for stability and good future. Sabi dito, yes, magagawa, kaya. Pero marami kang kailangang baguhin sa iyong sarili para magbago yung frequency niyan in your name. Okay? So, Gemini, yan po yung inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong whole August manifestation reading. Manifestation dust po para po sa inyong lahat. Matutupad na yan. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.